Wala na po akong TikTok. Nakalagay po doon ay pinahinto po ng government entity. Ganun din ho yung aking Facebook. So, okay lang po yun. Kanta! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang mga protektor, ang mga pro-kulaong mga kahombre ko sa social media. Mga pro na lumabas lang nung nahoyo na. At tandaan nyo, sino ba yung panay pang-asar na MJ, asa na? Yung warrant. MJ, yung pangako nila na warrant, anong petsa na? Hindi ka ba nahihiya sa kasinungalingan mo, makagago? Pinagkakalat mo na mawawarant ako? Ay, wala akong makakahon. Yung mga sinasabi ni uhuging vlogger, wala akong warrant na lalabas. Ay, nilolo ko rin ang kanyang mga supporter na ako daw ay makukulong, ako daw ay mawawarant, ako daw ay mahuhoyo. Yung inaasahan yung warrant hindi nalalabas. Akala ko ba may warrant ako? Akala ko ba mawawarant nyo ako? Umaasa daw siya na mawawarant ako. Anong nangyari? Asa na anong petsa na, makagago? Pinagkakalat mo, makagago, na mawawarant ako. Asa na warrant? Makagago. Yung inaasahan nila warrant of arrest, hindi na yung bato tuloy. Hindi na bato tuloy yun. Yung inaasahan ni makagago na warrant, naku po, mukhang nakita ng Diyos na hindi dapat. Kaya, hindi po nangyari. Ano nay? Yung inaasahan mo na warrant, ano na? Di ka ba nagsawa? Sa kasinungalingan mo, ni isa sa mga sinabi mo, wala nagkatotoo Yung pinagmamalaki ni makagago na warrant ko, sa awa po ng Diyos, wala pong natuloy. Pinagyayabang niya yung warrant, di ba? Pakukulong niya raw ako. Anong nangyari? Lusaw. Lusaw. Tapos nung nangyari na ho at meron ng clout, without researching, bumanat agad. At today, malalaman nating lahat kung gaano ho kahiya-hiya ang mga gantong klaseng tao, kaya dapat maging mapanuri. Huwag agad puro atake. Okay? Game. So, welcome to the Norman Mangusin Show. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Bago natin simulan ang topic ng ating content, atin munang talakayin ang mga panibagong update sa buhay ni Norman Gusgusin. Kasi namimiss natin siyang lahat, mga kahombre ko. Imagine niyo, napakatagal niya na hong hindi nagla-live. Nasa 1 linggo na ho. Kasi it's been a week now since siya ay... Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Last day of February 2026, nagkaroon ng isang post si Commissioner Kalinisan ukol kay Norman Gusgusin. As responsible government officials and Filipino citizens, sinasabi niya dito na si LTO Chief Lacanilao at siya ay magsasampa ng kaso this coming March 3, Tuesday, 9 a.m. mga kahombre ko sa Quezon City. So ngayon, lumabas na ho ang isang video kung saan sina Commissioner Ralph at LTO Chief Asek Lacanilao ay talaga ngang nasa QC na Hall of Justice upang maghain ng reklamo laban kay Norman Gusgusin. Pakitaas po yung kanang kamay.
Sir Rafael Vicente R. Kalinisan. Opo. Okay. Pinanunumpaan niyo po ba itong complaint affidavit na sinasampa niyo for unjust vexation? Opo, ma'am. Itong complaint na to ay laban po kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Opo, ma'am. Lahat po ng nakasulat dito sa inyong affidavit ay pawang katotohanan Opo, lamang. ma'am. Wala pong pumilit sa inyo. Wala po. Pinapaalam ko po sa inyo na pag may nakitang kasinungalingan at ito po ay napatunayan, maaari po kayong makasuhan ng perjury. Opo, ma'am. Okay. Itutuloy niyo po ang kaso? Opo. Okay po. Salamat po. Salamat po. So makikita ho natin dito na at least may isang salita ang mga tao na ito. Kasi sa aming lahat, mga kahombre ko, siya ho, si Norman lang ho, ang walang isang salita. Nagkaroon rin ng isang comedy video si Yusek Aboy Paraiso at panawagan na kaya ng CICC ma-take down ang pages ng mga influencers na nangaabuso at gumagawa ng masama sa internet. Oh, Cyberkatas, kain tayo ng salad. Excuse me po. Oh, Kayo po ba si Yusek Aboy? AKA Aboy lang po. oo. Oo. Wait. Oh, Kaya niyo po bang i-take down yung masasamang post online? oo. Saan po kami pwede mag-reklamo? Sa lahat ho ng mga influencers na mahuhuli namin nang-aabuso ng bubuli at gumagawa ng masama sa internet, maaari namin ipa-take down ang inyong mga channels at pwede namin kayong i-refer para makasuhan ng unjust vexation, violation ng Safe Spaces Act, violation ng 1175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012 at iba-iba pang mga kaso. Ano po ang paalala niyo para sa publiko ukol dito? Sa ating mga kababayan, huwag ho nating hahayaan ang ganitong uri ng behavior at ito-tolerate ang ganitong klaseng mga influencers online. Sumbong nyo ho sa amin sa hotline 1326 para ho itama ang kanyang ginagawa at to keep our internet safe. Hanggang sa susunod po, ito po si Aboy Love po. Bata niyo po ako. Napaka-solid naman talaga ni, ni Yusek Aboy Paraiso. And nakita natin ng kaunti ang kanyang pagiging kuwela sa parte na to, mga kahombre ko. So kayo na bahala mag-judge, di ba? Ayon sa isang interview nito kay Mike Cervera, meron kaming pinagtatalunan din eh. Ano ba yung nangyari doon sa kaso ni Norman Mangusin? Kasi parang tinake down nyo daw yung mga account niya sa social media. Totoo ba yun? So, ang ginawa ho namin, we're in process of taking down ho yung mga social media sites niya. Inuna ho namin yung YouTube niya. Ngayon ho, nakapag-take down kami ng mga 9 contents. Now, we're waiting on YouTube to take down the whole account na po. Naku! so excited na ho tayo, mga kahombre ko. Kaso, alam niyo yon, sa isang banda, bilang isang influencer, mga kahombre ko, no, na tulad ko, no, si MG at kung sino-sino ang mga influencer, hindi ako umaaproba sa parte na yan. Kasi bilang influencer, mga kahombre ko, grabe. Kapag nawalan ka ng channel, ng Facebook, grabe, katapusan mo na talaga yon, no? Kaso lang, mga kahombre ko, mahirap ho na ihalin tulad, na ihambing si Norman Gusgusin sa mga tulad namin na literal na tunay na mga influencers lang. Norman Mangusin is a danger to the community. Different ho talaga yan. Mga kahombre ko, saan ka nakakita? 50 years old na tao, ganyang kasama sa internet. Pero ang totoo, gunggong yan. Okay lang sana kung sa personal, kung sa tunay na boy, aba, hindi ho. Sobrang kapal ng muka. Publicly ho niya ginagawa yan. 50 years old, guys. 50 years old! This guy is a danger to the community. Promise, man. You know this. Hanap buhay niya yan eh. Sa video na ito, ay tatalakayin natin at itutuwid ang mga maling pagkakaintindi ng mga sari-saring mga influencers o public figures na nakisali sa issue na ito, mga kahombre ko. Oo, may yung kahombre, ulul. Kahombrehin mo yung mukha mo, gunggong. Isa sa mga public figures na nakisali ay si Ron Samaniego o mas kilalang si Angry Doc, mga kahombre ko, na merong 491,000 followers sa Facebook. Mga chong-chong, nakita nyo nangyari kay Francis Leo Marcos ba yun? Aresto siya. Tapos sinasabi niya parang unjust vexation lang naman daw yung kinaso sa kanya. Tapos parang hinarap pa siya sa media. Parang pinahiya siya sa national TV. Which is, may point din naman, Bakit
Bakit kailangan umabot sa gano'n na may CIDG pa siya, nakaposa siya, tapos hinarap siya sa media, parang masyadong sinensationalize yung pag-aresto. I mean, ano ba talaga ang kaso niya? Unjust vexation lang ba talaga? Kasi yun ang kaso niya ngayon, unjust vexation. Pero meron pa ba siyang standing warrant sa iba na para i-present siya, na para siya nakapatay at wanted criminal siya? Kasi parang, alam mo yun, based doon sa video, parang ano sabi nung ano? May sinasabi pa sa kanya na parang sinasagot siya, hindi ko alam kung ano ba yun. Asawa ba ni Makagago yun, yung kausap niya, hindi ko alam. Basta nakita ko lang, nakaposa siya, tapos hinarap siya, tapos sinasabi, unjust vexation na to, tapos pinapalaki niyo yung issue, parang pinapahiya niyo ako sa national TV, which is, kung yun talaga yung case, kung unjust vexation lang talaga, parang, bakit ganun? Isa kang malaking tukmol. So, una sa lahat, doktor. Ewan ko lang kung tunay kang doktor, no? Pero sige na lang, kunwari na lang, doktor ka. Yung peking abogado nga, tinawag kong abogado o attorney, di ba? Sige, sabihin ko na lang, Doc. Ano ba yan? Puta, wala namang bearing sa lipunan yan. Alam mo, Doc, sa totoo lang, kulang ka sa research. Kaya, alam mo yon, maka-question tuloy, no? Yung pagiging doktor mo, kasi usually kayo, antindi nyo mag-research, antindi nyo mag-aral, no? Maka-question yan ngayon, di ba? Bilang ikaw ay isang public figure, ikaw mismo naglagay sa sarili mo sa shit na to. Wala akong pakialam sa mga hindot na tao. Tama, walang may gusto niyan, ikaw. Ang problema dito, Doc, hindi lang yan ang na-exampulan ng gobyerno. Pati na rin ang YouTuber na si Vitaly. Tama? And how about yung mga hinuhuli ni Yorme sa Maynila? Same lang naman lahat yan eh. Hindi pa sila nahahatulan. Di ba? Ngunit, sila'y danger sa community. Una, alam naman na ng lahat kung anong ginawa ng YouTuber na si Vitaly. Tama? Napakatindihong pambabastos yon at kahihiyan sa bansang Pilipinas kasi everybody saw it. Baka pamarisan. Yon ang problema. Tama? So, kailangan i-cut yon agad ng gobyerno. Napakarami ho ng mga OFW na talagang nag-iisip, no? Kung paano nila mapapadala ng secured at lalong-lalo na sa murang halaga ang kanilang hard-earned money. Buti na lang talaga na andito at dumating ang Tap Send. Kasi ang ating mga OFW, hindi nyo na ho kailangan, no, na umalis pa sa inyong bahay, mag-aksepa ng oras sa mahabang pila. Wala na pong ganun ngayon. Tama nang mag-download ka lang ng Tap Send. And automatically, nasa kamay mo na o cellphone mo na lahat ng pangangailangan mo at lalong-lalo na meron pa akong konting regalo sa'yo. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-Tap Send mo na yan. Kahit saan bansa ka pumunta, Dok. Actually, tsamba pa nga to si Vitaly. Kasi tumagal-tagal pa, di ba? Bago siya mahuli. Lumaki ako sa Italia, sa Italy. Hindi na aabot ng katapusan ng live mo, nahuli ka na. Nakulong ka na straight away. Bago ka pa man kasuhan. Dahil kitang-kita na ng officer at ng mga tao yung mga kabulastugan mo. Totoo yan, Doc. Totoo yan. Legit yan. Dito lang naman yan sa Pilipinas na ang dami naghahabol na kung sino-sino. Dahil nga, ito'y third world country. Pumunta ka sa mga first world country, baka magulat ka. Makita mo doon mga OFW po straight maglakad. Left, right, left. Isipin mo, Doc, bawal nga nakahubad doon, walang t-shirt. Kahit summer, bawal. Ganyan, kasi may proper sistema. Tama? Ngayon, binibigyan kayo ng proper sistema, magrereklamo ka. Tama? O, mabalik tayo ngayon. Norman Mangusin. Bakit ba siya ginanyan?
Dahil sa unjust vexation lang, siya ay nahuli ng mga kapulisan dahil may warrant of arrest. Tama? Na unjust vexation. Ngunit siya ay iniharap sa publiko. Alam mo ba kung bakit, Dok? O baka hindi mo rin alam, doktor ka pa naman. Tirador ka ng kanin lamig. Yun ang totoo nun. Malamang iniharap siya sa publiko dahil sa mga katarantaduhang sinabi niya against sa government. Oh, may gusto ka bang sabihin sa amin, Manggusin? Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-vlog. Lahat na lang sasampalin mo. Kung wala ka bang gusto sabihin sa amin? Yung mga general na pinapahiya mo, yung mga 4 na colonel na pinapahiya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO'ng kalbo, kamo, kasi Lakanilaw. Ayan, siguro tutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolcom, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinuruwisyong tao. Pati mga OFW, pinuruwisyo mo, kinuha mo yung mga pera nila. Pati mga uniforme ng pulis, pati yung mga pulis, binabastos mo. Wala kang respeto sa institusyon ng gobyerno. Sample ito sa'yo. Ano-ano ba yung mga pinagsasabi niya? Sabi niya, ayan na yung NBI raid, balala. Ulol! Sampalin pa kita, damay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Diyan na daw NBI. Ulol! Unggoy! Takot nga sa akin yun nadamay mo pa NBI, takot nga sa akin yun. O sige, magsumbong ka. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugumuso. Kaya record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin ko nguso. Huwag ka daw magkakaso, baka daw masilip ng NBI. Taka! Paguntogin ko pa silang dalawa. Nadamay niyo pa yung NBI na nanahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Sila boss, yung Mo sila. gamit nila. Pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Pagkamali sila sa akin, Bentras pinatawad ko na sila eh. Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. How about sa mga kapulisan? Ano bang sinabi ni Gusgusi? At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ako talaga yan. Hindi naman tayo kasi bobong katulad niya. Yung kernel nyo, walang bearing yan ha. Pag sinabing walang bearing, wala talagang bearing. Tae lang din yun, yung kernel nila na yun. Pwede ko pahirapan yan eh, pag ginusto ko. Bibidyohan ko pa na sinasampal ko sa mukha yung kernel mo. Kernel Maralag, gayon nagwawalis. Walis ka muna. Pakita natin, mambira. The cleaner and the bartender. Yan yung aking cleaner. Si Kernel Maralag. Okay. At yung sekretary ho ng DILG, ito ang sinabi niya. Bet. Alam niyo ba si Bet? Asek ng DILG yan. Tagabili ko ng bigas ng COVID yan, nung pandemic. Tandaan mo, yung mga sekretary ko nakaupo sa DILG ngayon. Yung mga dati kong tauhan, ngayon nasa DILG sila, puro asek. Gusto mo pahirapan mo yung kernel? Gusto mo patapon mo sa pansitan? At sabihin ko yung pangalan mo kung bakit siya natapos sa pansitan? Dahil pinagbabantaan niya ako. Paano naman yung mga Marcos? Wag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. I know what happened to Lisa. I want to see. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Binlock ko na. Ayaw ko na kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit.
Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matinuto kahit si Sandro. Madwala. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero lasinggero, lalo yung pinakabunso, si Vincent. Puta ko makalaklak ng naninigarilyo pa. How about si Boss Manny Pacquiao? Ito si Manny Pacquiao na paghahalatang nagiging trapo. Alam mo may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. $30 million ang utang sa amin yan. $30,200,000 Wow. 2018 yun. That would be $1,700,000,000. Komplet, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan eh. bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? How about kay Asek Lacanilao? Di kupel ka, Marcos Lacanilaw. Malaki kang kupel. Kalbong putok sa buho. Unggoy kalbo. Ay! Kalbo, magpiluka ka naman! Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka. O ipanguya ko sa'yo. How about kay Attorney Guanzon? Tayo'y aksyon. Hindi katulad nung ibang abogado dyan na advocate daw ng PWD pero wala namang ginagawa kundi ngumakngak. So, yung attorney na advocate ng PWD, kaysa ngumakngak ka ng ngumakngak dyan, ipunin mo na lang yung PWD mo at bigyan natin ng wheelchair nang nakatulong tayo. Hindi puro kangak-ngak, mahilig ka sa issue. Attorney Guangguang, the power of Attorney Guangguang. Especially now kay Commissioner Kalinisan. Meron mga taong gobyerno pa nga. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Gets mo? Di ba? Magkahiwalay yon. Magkahiwalay yung unjust vexation at yung motivation kung bakit siya ipinreskon. Do you understand? Kasi kailan yan gagawin? Kailan maipapakita sa buong Pilipinas ang kabulastugan at katarantaduhan ng tao na ito? Yan ang tanong. Maniwala ka, Doc. Ilang beses ka nang nakulong, di ba? Ayan, it's online everywhere. Ipinreskon ka ba? Hindi. Di ba? Hindi ka naman pinreskon eh. Kahit ngayon, makulong ka, hindi ka ipepreskon. Kasi hindi ka naman kasing sama ni Norman Mangusin. Ako ba? Kapag ba nakulong ako, ipepreskon ba ako? Oo. Baka naman hindi. Kasi hindi naman ako kasing sama ni Norman Mangusin ngayon. Dati, siguro, kung itinuloy ko yung laban ko noon, malamang, baka nga wala ng preskon, baka wala na ako dito. Ganon yon. You will need to understand kung bakit ginawa yon dahil sa bigat ng kasalanan. Ganun lang yon. At tandaan mo, Doc, itong ang tao na ito, hindi nagreklamo, di ba? Sa bibig niya mismo nang galing. Doon po sa mga miyembro ng kapulisan, naging kabahagi ho nung pagpapahiya ho sa akin. Hindi na po ako magsasampa ng demanda sa inyo. Pinatawad ko na ho kayo. Para ho doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo. Pinagpapasuggest ko na lang ho. Maaaring kayo po ay sumusunod lamang. Hindi na nga daw siya magkakaso o magkakaso, di ba, sa mga kapulisan. So, medyo pahiya yung content mo. Dapat kasi naghintay ka muna ng konti. Pero understandable, kasi ikaw ay isang influencer. Naghahabol ka ng engagement at ng kita. Obviously, man. Di ba? Hipokrito naman tayo dito kung sabihin natin na hindi. Di ba? Everybody's here sa train na to, di ba? Sa ngayon, well, patapos na. So, I will be the one remaining now, o at yung mga kasama kong mga vlogger na initially nilabanan ito si Norman Mangusin, we will be the only ones who will remain. Kasi kayo, wala na. Tapos na eh. Tapos na yung issue, bye-bye, I'm out. Iba na ulit ang content ko, di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kasi kami, iba ang laban namin dito. Hindi ganyan lang, hindi papogian lang na lumabas lang, nag-iba lang ng statement, di bang, banat agad, akala mo nakuha mo yung fame mo, and wala ulit. Bagsak engagement ka ulit. Tama? Pero yung ganito, unjust vexation lang, kung totoo man na yun lang talaga, unjust vexation lang, bakit kailangan i-sensationalize, iharap, di ba? Ano yung feeling ko dito kasi di ba nagsubok si mga gago kay Manny Pacquiao?
tingin ko connection na to eh. Parang ginamit yung connection sa ganito, kinausap sa ganito, para ipahiya talaga siya. So dito, sinasabihan mo pa si Boss Manny na kesyo siya yung naging tulay ko upang makakonect ako sa kung kani-kaninong PNP. Masama yan! Na lumapit kay Manny Pacquiao, humingi ng tulong. In-involve si Manny Pacquiao. Kasi ang tingin ko dahil na-involve si Manny Pacquiao dito, kaya na-arresto yan. Siyempre, kanya-kanyang connection na yan eh. Diba? Lumapit yung isang vlogger sa isang mas sikat na atleta at naging may impluensyang senador sa bansa natin. Diba? Kaya syempre, malamang si Manny Pacquiao, tinap niya na yung contact niya para arestuhin yan. Si Boss Manny, nagkakaso yan! Another guy who's pointing a finger to a former senator, delikado ka dyan. Kasi may ibig sabihin yung salita mo. Alam mo ba kung bakit ko na-interview si Boss Manny? Kaya po kami nagkakonnect. Kasi po, Actually, boss, nag-message ako. opo, kasi mainit po to sa internet, Boss Manny. Medyo... Mainit po. Kinonect niya po ako, tapos nag-usap po kami. Gets! Sila mismo ang lumapit sa akin. So si Boss Manny ay hindi ko kilala. Gets mo? Lumapit sa akin, aba malamang may chance na finally masagot ang tanong ng mga tao kung ano ang naiisip at maisasagot ni Boss Manny kapag narinig niya yung mga kabalbala na sinabi ng tao na ito. At huwag mong kakalimutan, this is more than that. This is more than that issue ni Mami Dionisia at ng mga utang-utang kuno ni Boss Manny sa kanya. Alam mo kung bakit? This is more than that. Kasi ginagamit din ni Norman Mangusin yung utang daw kuno ni Boss Manny sa kanya para makakulimbat ng pera sa mga OFW and magkaroon ng credibility. Saan ka nakakita ng trilyonaryo? Saan ka nakakita may utang si Manny Pacquiao na 1.7 million na hindi niya masingil kaya siya nagmamakaawa sa mga mami? Grabe. So Makes sense? So ibig sabihin ginagamit niya talaga yung argumento na yan na may utang sa akin si Manny pero hindi ako binabayaran. Pinapakita May warrant sa to inyo pares yan. na nga daw. Nakausap ko po si Boss Manny and kakasuhan yan. Gamit na gamit si Manny Pacquiao mula noon hanggang ngayon. O ngayon, supalpal, di ba? Totoo po ba talaga yun? Like, paulit-ulit nilang ginagamit si Manny? Paulit-ulit kasi si Manny Pacquiao, hindi naman siya pinapansin, walang alam. Yun. So, Buti na lang nasanay na pala. siya ng ganon. Diba? Now you understand. Sana nag-research muna ako. Di sana hindi ako nasunog ng ganito. Yan ang sinasabi ko. Doktor ka pa naman. Yun nga unfair sa Pilipinas, napaka-bias. Kapag wala ka sa power, wala kang kakilala, pwede ka lang ipahiyain, tapos all of a sudden, unjust vexation kaso mo, papatungan na kung ano-ano, gagawa ka ng Jesus, hindi lang yung kaso niya, marami pa kaso niya, may ganito pa yan, may ganun pa yan. Which is, hindi naman natin alam kung totoo ba, kasi sinasabi niya, yung kaso daw ng estafa, wala naman daw talaga yun, hindi man daw talaga nag-prosper yun, wala talaga siya ng kaso. Unjust vexation lang daw ang kaso, at least yun yung kiniklaim niya. Pero kung unjust vexation lang, tapos inarap pa talaga sa media ng police, bakit? Hindi ko magets, bakit ganun bakit ganun justice system ng Pilipinas? Anong meron? Pag wala kang koneksyon, iharap ka, papahiyain ka. Uulitin ko sa'yo, subukan mong magpawaran. Tingnan natin kung ipe-presscon ka. Ewan ko na lang kung gaano ka kasamang tao para i-presscon ka, para ipakita sa buong Pilipinas na hindi ka dapat pamarisan. Ewan ko na lang. Pero sa tingin ko, hindi ka ganun kasama, Dok. Ano yayabang mo? Wala. Bunganga, tanga. Kahit nakulong ka, I don't know kung bakit ka nakulong. Ayaw kita i-judge sa part na yun kasi nakalaya ka. Ibig sabihin, you did it, di ba? Nagawa mo yung sentensya mo. Ewan ko, di ba? Or maybe out on bail ka, I don't know. Ayaw kitang i-judge sa part na yan. Pero for sure, nakalaya ka, ibig sabihin, nabigay mo yung requirements na kinailangan ng korte. Ibig sabihin, Dok, kung ikaw ay mawawarant ulit at mamamagsyatan ulit, for sure, hindi ka ipe-presscon. Kasi for sure, hindi ka ganito kawalang ya. Kakaiba to, ha? Itong pinagtatanggol mo, kakaiba to. Kakaibang demonyo to. Baka hindi mo kasi napapanood, no? And it's quite understandable. Kasi syempre,
Doktor ka nga, sabi mo, malamang wala kang oras. Eto, ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit ka mali all the way. Buha ka ng ina niya. Nagkaroon ng ikalawang video si Angry Doc kung saan sinagot itong isang komento sa kanya ng netizen. May nag-message lang sa amin, Doc, yung content mo kay FLM, Doc, madami talagang atraso yon. Tsaka out on bail lang siya, madami siya sinagasala na tao, Doc, madaming proof na sa internet, Doc, na madami din OFW na perwisyo yun. Well, kung sa internet lang, mahirap kasi paniwalaan eh. Bakit? Kasi internet could say a lot of things. Kahit sa akin, pag ginugol mo pangalan ko, kung ano lumalabas sa internet, ang tanong, totoo ba? Proof na ba yon just because nakasulat sa internet? Pangalawa, unang-una, hindi yan proof. Just because sa internet, hindi yan proof. Yan ang unang point. Paano nasa internet lang yon? Hindi ka na naman nag-research? Bobo. Hindi mo ba narinig? Napakaraming kaso niyan. But at the end of the day, Senator Rafi, mahaba po listahan nito. Kung susumahin po natin, meron pong human trafficking dito, sa namakmak po na estafa cases, mga OFWs po natin, ang pinapahamak po nito, yung po hard-earned money po ng ating mga kapwa Pilipino, disrespect for institutions, use of the uniform, pagpapahiya ko sa mga police, even NBI, even the LTO. Napakaraming kaso niyan, boy! Oo, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga passport niya. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lacanilaw. Kung nakikinig si Asik Lacanilaw sa atin, to, pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin, tawa ako sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Baka gusto nyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ho si Manggusin. Kasuhan nyo na ko. Meron siyang, di ko lang kung masasabi ko, i-glip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Kaya mo sabihin? Anong pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. We will put a stop to him as we have done. Napakarami! At napakarami pa niyang ina-attenda na hearing. Hindi mo rin alam yon, di ba? Akala mo ba petty charges lang? Hindi ka kasi nagre-research. Eto ka! Yan ang problema. Hindi mo alam, supalpal ka na naman, doktor ka pa naman. Maliit lang Pilipinas. Pag nagkasalubong kami, promise. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niya, ipangunguya ko sa kanya. Diba? Ayun lang. Research! Maganap ka ng tamang source. May pera ka naman, doktor ka. Ba't di ka makakuha ng tao magre-research for you? Basta ka na lang banat ng banat para sa engagement at para lang kumita ng agaran na pera. Putya, tindihan mo na. Yan yung mga dating style ko eh. Di ba? Ayan ang style ni MG dati. Walang research kung ano lumabas, banat without knowing anything. Kaso sa panahon ngayon, social media will eat you up alive kung ganyan kang kaob-ob mag-research. Kung ganyan kang kaob-ob mag-commentary, people are not as dumb as they used to be in the Philippines. Napag-iwanan ka na. Hindi na ganyan ang mundo ng social media ngayon. People now actually think. And mas pinapagana na ng mga tao ang kanilang lohika kesa sa mga estupidong mga ad hominems na banat. Sampal-sampalin ko pa pag nakita ko yan eh. At yun na nga eh, pasalamat ka nga inilabas na ang proof sa internet para hindi ka na magoyo. Unfortunately, kahit nasa internet na ang lahat, marami pa rin nagogoyo at nabubudol up till now. Gets mo? Kaya yan ini-live national TV, ibin-broadcast. Hindi ito kasing sama mo. Kahit ata pagsamahin yung kasamaan mo at kasamaan ko, kakapusin pa rin tayo. Iba yan, Dok. Trust me, ibang klaseng tao yan. Ako, hindi ako kasing tanga mo. Yun. You'll be amazed kung gaano ka
Yang tao na yan. My God. O yan. O, ayan yung nangyari sa buhay mo. Ikaw ang nagsabi na ilagay yung pangalan mo sa internet. So, ginawa namin because we love researching. Di ba? So, ayan. Nahanap namin na ikaw pala ay nakulong 3 times. So, hindi ko alam kung ba't ka nakulong. Hindi naman yan pwede ilabas because shit mo na yan. Mamaya niyan, naka-out on bail ka. Do it. Do it your way. Ngunit, yung mga ganitong klase ng komento mo, baka makasama yan kung may mga kaso ka pang hinaharap ngayon. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Unjust vexation lang, ha? Mamaya niyan, mapaulanan ka ng unjust vexation at cyber libel. Manginig ang tuhod mo, ha? Huwag niyong inilalanglang yan. Kasi may mga taong ang nakukulong dyan, eh. So, unjust fixation lang kung ipahiyain niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong tumatay. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, nagganito. Nag-issue ako daw ay nagmura kay ganito. Pero totoo yan, unjust fixation lang. Ipinahiyain niyo ako buong Pilipinas na ganito. Grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa iyo, hintay mo warrants mo. Hindi ilalagay ng SC o Supreme Court o ng mga senador natin o ng mga congressman natin ang kasong unjust vexation kung wala rin naman pala itong kwenta. Ha? Believe in our justice system because it's there. Hindi mo lang kasi ginagamit at hindi mo inaalam. Iyon ang problema. Tama? Kasi once na meron kang knowledge about it, then you'll understand na ang unjust vexation ay hindi unjust vexation lang. If you lose, may bubunuin ka ring oras sa kulungan. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Pag nakakulong ka na, doon mo sabihin, unjust vexation lang. It doesn't matter. You will still be leveling to those who committed bigger crimes. Ayos ba? Unjust vexation lang. Okay? Lang. Oh, look at his bail. 120,000 pesos. Unjust vexation lang. Very good. Very good. Maliitin nyo pa. Sige. O di magpapaniwala ba kayo sa gago? Ano ba napatunayan sa Pilipinas? Wala! It's real, mga kahombre ko. So, tandaan nyo, itong taon na ito, itong taon, ang taon ng paghuhukom. Kailangan magkaroon tayong lahat, lalo na suggestion ko sa mga commentary YouTuber dyan na nalalapit na rin na naman ng 2028. Accountability, mga mahal kong YouTubers. Kasi talagang madadali tayong lahat kapag medyo lumagpas ang salita mo. And make sure meron kang abogado na mag-check upon you every single time. You never know. Kapag itong mundo na ito ay pinasok mo, itong mundo ni MG, itong mundo ng commentary vlogging sa YouTube, then you'll need to be prepared because this is a freaking hell of a place to be. Kasi kami, o tayong mga YouTuber na nagko-commentary, tayo yung mas lalong nasa pinakadelikadong parte ng internet. Kasi dito, mas madali kang malibel, unjust vexation, grave threats, o kung ano-ano pang kabulastugan na pwedeng ikaso sa'yo. That's why be careful. Yan, mga kahombre ko, ang totoo. Sabi, I think kulang ka talaga sa research about dito, Doc. Ba't kailangan pa i-research? Unjust vexation lang ang kaso eh. Ano pang i-research mo sa unjust vexation? Diba? Anong i-research mo doon? So, lahat ng tao na maakusahan ng unjust vexation at mahuli, ihaharap ng CIDG sa presscon. So magpapa-presscon ng CIDG para sa mga tao na akusahan ng unjust vexation. Tama ba yon? Oo! Ano pa ang kailangang i-research sa unjust vexation? Malamang meron kasi hindi mo alam. Wala kang idea sa unjust vexation na hindi mo nga ata alam na may kulong yun eh. Akala mo ba fine lang? Hindi mo nga ata alam kung paano gumagana yung ganyang sitwasyon, di ba? Yung mabibigla ka na lang, may warrant of arrest ka without even checking it yourself. Wala kang idea. Yan ang problema, Doc. Kasi hindi ka nga kasi nagre-research.
Di ba? Kasi hindi mo ito mundo. Pinipilit mong gawing mundo. Hindi mo to mundo. Ang mundo mo ay yung pagiging doktor mo, if you say so, di ba? Oh. Eh di magkalaban tayo, mga tarantado, ang mga ulul, tangina nyo. Hindi mo ito mundo. You'll be eaten alive here, man. Sa harap ng pamilya mo, paduduguin ko yung uso mo, okay ninam. For real. Tapos sasabihin pa rin ba, Doc, dinidiscount mo kasi yung pakiramdam namin, yung galit namin sa kanya. Ano, porque galit kayo sa kanya, kailangan galit na rin ako sa kanya. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko nga siya kilala. Wala akong panahon manood ng videos ni Makagago. Hindi naman siya korte, hindi naman siya ang batas. Ba't ako manonood ng videos? Pakialam ko dun. As if naman factual lang lahat na sinasabi nun. Magiging factual lang talaga yan. Magiging makatotohanan yan kung nasa korte na yan. Hindi lang opinion ng isang vlogger. Yun naman pala. Wala naman palang kwenta ang opinion ko para sa'yo kasi vlogger lang ako. So, ibig sabihin ba nun, dahil ikaw ay doktor na vlogger, may kwenta yung pinagsasasabi mo? Dahil nasa social media ka, walang may pakialam kung doktor ka, lalo na't ganyan kang kabastos. Do you understand na itong sinabi mo na ito, babalik lang din sa'yo? Di ba? Anong klaseng mentalidad yan, Dok? Pansyata ni Makagagot Di ba? Hindi ba mas nakakahiya na isang normal na influencer lang ginaganyan, binibigyan ng logic, binibigyan ng karanasan? Ang isang doktor, Isa kang malaking tukmol. influencer lang naman pala eh. So bakit ka nakisiksik sa mundo namin? Oh, di ba? Ngayon, papaano mo to mapapaliwanag? Ngayon, kailangan na magandang paliwanag dyan. Influencer lang pala, ngunit bakit parang tinatamaan ka? Di ba? At bakit ka napapakomment? Influencer lang naman pala. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Simple lang. Kasi influencer ka rin. At kailangan mo ito para magka-engagement at kumita. Hanap buhay niya yan eh. Tulad ko, parehas lang tayo. Huwag ka magmamalinis dito. Hindi ka pwede maging doktor sa paningin ko sa internet. Because you are not for me. Kasi parehas tayo influencer dito ngayon. Di ba? Pero ang totoo, gunggong yan. Hindi batas o korte. Paano yan? Korte ang naglabas ng warrant of arrest. Diba? At enforcer ang humuli sa kanya. So ano, hindi ka pa rin maniniwala? Magiging factual lang talaga yan. Magiging makatotohanan yan kung nasa korte na yan. Korte ang nagsabi na okay, warrant of arrest, Norman, hulihin. And now, hindi ka pa rin naniniwala. Kasi si Makagago, iyahatid ko lang sa kulungan. Ikaw, iyahatid kita sa pintuan ni Satanas. Animal ka. Ano ba klaseng utak yan? Paikot-ikot-ikot lang tayo dito, di ba? Dok! Iba to! Sabi, Dok, kung naging kalaban mo tong si Manggusin, malamang pinagmumura ka na rin ito, damay pa pamilya. Di mumurahin ko rin siya, dadamay ko rin pamilya niya, pati ang kanya, pati nununo niya. Ang problema sa maraming Pilipino, maikipagbardagulan online. Tapos, pag natalo o napikon, hahanap ng backer. Tapos magdidemanda. Tapos ngayon, i-involve yung PNP, i-involve yung CIDG, tapos magpapapresscon para hiyain yung kalaban niya. Gagamit ng higher power kasi hindi niya kaya, hindi siya tumagos, walang bitaw. Sabi niyo, Dok, parang panik ka naman kay Manggusin. Hindi ako panik sa kanya. Ang pinupunan natin dito, labanan ng vlogger to, labanan ng mga content creator to. Sabay hinaluan ng demanda. Sabay humanap ng Manny Pacquiao, humanap ng backer. Kung di ba naman pikon talo eh. Ang problema ng maraming Pilipino, ang hilig makipagbardagulan online pero pikon. Tapos magdidemanda. Nasabi, cyber-libel mo ako. Kinabaya mo ako na ganito, minuro mo yung pamilya ko. Unjust vexation ka ngayon. Cyber-libel ka ngayon. Papatungan na rin kita nung ano pa. Harassment and all that shit. Tangina, hindi pala kayo marunong, wala pala kayong bitaw. Huwag kayo dito online. Tapos pag napahiya kayo, magdidemanda kayo. Anong klaseng lipunan yan? Lipunan ng mga lipunan ng mga weak? Mga stupid bitches, Pinoy motherfuckers. Hanggang dyan lang kayo? Yan lang bitaw ninyo? Mga tarantado, mga ulul. Tangina nyo. Stupid bitches, Pinoy.
Ganon. Naghahanap ako ng backer at pag natalo o napikon, magdedemanda. Sino bang unang nagdemanda? Ngayon ho, yung laban namin ni Bakagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. Hindi ka talaga nanood una sa lahat? At hindi mo rin pinanood yung buong presscon kasi sa presscon mismo, si Norman mismo nagsabi. Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Hindi mo yata nalalaman na nagkaso si Norman Mangusin sa akin ng 179 counts na cyber libel sa Isabela, doon sa probinsya niya. Hindi mo alam yun! Na-dismiss lang yung kaso kasi pang grade 2 yung ikinaso niya. Gets? Bigyan kita idea. $179 counts. Ow! Ano? Ano? Porma? Porma! Nakita mo? 179 counts! Oh my goodness! Isang kaso mo yun. Ulitin natin. Ayan oh. The respondent is charged with 179 counts of cyber libel. Oh! Oh my goodness! Ouch! Ouch! Sakit! Diba? Pahiya ka na naman, diba? After nun, angry doc, alam mo nangyari, kinasuhan niya ulit ako sa Paranaque naman. Pinagbibintangan niya na ako daw si Fuji News. Pangalawa na yon. After nun, saka lang ako nagkaso. Bakit hindi ako pwede magkaso? Bakit? Bakit sila lang? Bakit lahat lang ng mga tao sa paligid kong pwede magkaso sa akin? Matarantado, mga ulul. Bakit? Masyado ba akong malakas? Para ako naman na magkaso? Na! Sabi ko nga, kahit noon pa, simula ngayon, lahat na magkaso sa akin, kakasuhan ko pabalik. Bakit? May pera din naman ako pang kaso Bakit lagi na lang ako nakadepensa? No thanks. You will understand this too, Doc. Mukhang bago ka lang sa larangan na hinirang ko. Since 2009 pa ako dito, Doc. Ako ang nagpasimula ng commentary vlogging sa Philippine history sa social media. Ha? Mag-research. Do your own research. 17 pa lang ako nun, Doc. Nandito na ako sa pwesto ko na to. Wala pa akong katulad nun na nagva-vlog na tulad ko. Wala pang ganon. At hindi lang sa mundo ng video, pati sa live stream. Alam mo ba na dati, ako pa lang ang influencer na nagla-livestream. Trip na trip ko yung ginagawa mo na yan dati, Doc. I was that guy before. Kaso, wala ko researcher. Walang kwenta yung content ko. Tapon. Kung gusto mo talaga na umangat sa industriya na to, hindi bilang doktor, kundi bilang influencer, maniwala ka sa akin. Kailangan mong mag-research. Kung tamad ka mag-research, then habang buhay ka ng ganyan. At nagkaroon ng isang post si Mon Tulfo tungkol sa issue. Bakit pa pinatulan ang taong si Raulo? Alam na naman ninyong loko-loko yan, wala na ba kayong magawa? Ang pumapatol sa loko-loko ay mas loko-loko. Ang isinagot ko dito ay, Boss, nire-respeto kita pero yan ang problema sa bansang ito. Yang ganyang utak, imaginein mo naman, hindi mo papatulan yan. Ang daming sinirang buhay niyan. Hindi ka kasi nanonood, sir. Bago ka sana magsalita o nagsalita, sana inalam mo muna. Hindi lang yan basta ang just vexation. Para yan sa mga OFW. Then eventually, siya
ay nag-status ulit. Inilipat na sa Parañaque City Jail si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Mapapansin na nakasuot kung ano-ano. Bakit? Kinalbo siya kasi ng mga kapwa niya detainee sa CIDG bilang welcome ayon sa aking Tweety Bird. Mangusin who claims to be anak sa labas ni Ferdinand Marcos Sr. See? Kita nyo na. And a trillionaire was arrested for unjust vexation, a very minor offense. But he continues to be detained because he has many pending estafa cases. Oh! Di ba? Marami daw siyang nabiktima na OFW sa investment scam at human trafficking. Oh! Ikaw na rin pala sumagot, di ba? Ngayon, nagkaroon ka ng konting oras mag-research, ayan agad ang mga nagsilabasan. Di ba? Sabi ng aking Tweety Bird, may mga taong may balak na anuhin siya kapag nakapagpiyansa na siya. Akala ko ay loko-loko si Mangusin. Dapat huwag patulan. Manloloko o scammer pala siya. Sa pangit niyang yan, wala siguro magtatangka na yariin siya sa puwet sa loob ng kulungan. There you go. So ayon ho kay Senator Ravi Tulfo, kaya ko muna sabihan kasi kumalat po sa social media and some people came to me and asked me those questions na bakit ganon. Meron po kasi, I'm not gonna mention the name of the guy. I think vlogger siya. At may kayabangan nga siya, kung tutusin, maraming asal sa kanya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang na napakababaw. Ba't ganun po? Ba't pinayagan po ng CIDG yun? yun naman pala eh. Bakit itong mga nahuhuli ni Mayor Isko Moreno at bakit ito din vlogger na ito na winalangya ang Pilipinas sa harap ng maraming tao ay pinakita ang muka at pinagduldulan sa publiko. Hindi naman ho nauna si Norman Gusgusin, tama? At bakit nga ba, Senator Ravi Tulfo? Bakit pinakita at binigyan ng awareness ng NAPOLCOM etong ang mga Pilipino sa tao na ito dahil yung taong nahuli, hindi ko kilala yon. And I don't care. Good for him. Nahuli ka. Dahil meron kang warrant, dapat lang iserve yung warrant sa'yo. Mayabang naman talaga yung taong yun. Sabi ng mga kaibigan ko, mayabang talaga yan. Kahit po sa comment section yun. Yes, mayabang siya. Go ahead. Karapatan mo magyabang. Nahuli ka, buti sa'yo. Ulitin ko, mayabang talaga yan si Francis Leo Mangusin. Hindi ko siya kilala. Ba't ko siya kampihan? Anong mapapala ko? Mayabang yan. Sinabi ko yan kahapon. Good for him na nakulong siya para matigil yung kanyang kayabangan. Good. Well and good. In fact, binasus pa nga niyan si Mami Junisha na si Senator Manny Pacquiao, friend ko. So, nakakapikon talaga. Kupal talaga kung tutusin. In fact, minsan dumadaan yan sa feed ko eh. Ini-skip ko kaagad dahil saksakan ng yabang. kaya naman pala eh, di ba? Hulihin siya. Alam na nung PNP. Ibig sabihin, itong complainant laban din sa mayabang na vlogger, tinimbiran yung PNP. Ngayon sabi ng PNP, wag kayo mag-alala, huli na natin. Now, pagdating po doon sa presinto, nandun na po yung banda. May banda, sir. Tapos may mga sir, sandali lang, sir, wait. Marami doon nagkakantahan pa sila. Yung kantang pang-asar, which okay lang. Kasi asadero din, mga asar din tong sinahuli eh. Kung tutusin, walang pakialam kasi nang asar ka ngayon, inaasar ka naman. Pero wag sana sa level na pati yung PNP, the PNP will stoop down to the level of this guy na sobrang yabang kaya nahuli. Yun po yung point ko. Maging patas po sana yung ating PNP at wag po makisawsaw sa away ng bawat ng parehong vlogger. Hindi ko po alam po na may banda. Meron po. Din po sa PNP. Hindi ko po nakita. Sensya na po, Sen. Rafi, hindi ko po nakita. And I'm sure po the PNP did not know that. Di naman po na-coordinate sa amin po yan initially, Sen. Rafi. Pero nakita po namin yung warrant on the day. Yes. So meron yata, actually, I'm reviewing yung po mga vlog nila. Pinapanood ko po actually even kagabi. Mahaba na yata yung away nila. So, pero sabi ko, correct. Ibig sabihin, sir, wag makisawsaw yung PNP natin. Wala hong naging banda dyan sa CIDG Camp Crame. Naku, maling information yan. Yan ay fake news. Kung hindi ka sure, dapat murahin mo yung nagsabi niyan. Kasi for sure, Senator Rafi, hindi ikaw to, kundi mga researcher mo.
Kasi hindi ka naman magiging senador kung ganyan lang kababaw ang alam mo, tas e-entrahan mo. Ayoko maniwala. Benefit of the doubt yon sa akin, Senator Raffy. Kasi nakaharap din kita nung minsan, ako'y nareklamo sa iyong programa at nakita ko at uulitin ko dito. Para sa akin, hindi ka bias. Para sa akin. Hanggang ngayon, I believe hindi ka bias. I really believe that. Pero in this case, Idol, hindi po PNP po yan. Baka may misimpression lang po. Opo. So, wala Malinaw. po kami dyan, Idol. Maliwanag. Okay. Well taken. Thank you po. Gets ko na sa kayo nagagaling. Kaya kanina, tataka ako, Idol eh. Parang saan nagagaling si Sen. Raffy? Wala namang nangyayari doon. Ibang venue po yun, Idol. Nagprograma sila doon. We did not know about that. We don't know about it. We don't care about that. Labas kami doon. Yan po, paglilinaw ni Commissioner, yung pong banda na nabanggit ko kanina, napaparoon nyo sa social media, hindi pala nangyari yun sa Kamkrame. Ibang venue yon. Maliwanag. Sana, dininig mo muna yung side ko dito sa part na ito, then mas okay sana. Di ba, Senator Raffy? Sana, mas kompletong research, mas pasok. Yun lang naman. Tapos ngayon, pinayagan yung complainant, kasama yung misis niya, nilalait-lait yung naka-uniforme na nga, nakayuko na nga, lalait-laitin mo pa. O grabe naman. And then, pinapayagan po ng PNP. Why? Bakit pinayagan ng PNP yun? Nandoon na nga, naka-uniforme na, nakayuko, kumbaga dapa na sir eh. Nakayuko na yung tao, hindi na umimik, mangyak-yak na, and then pinapayagan yung mag-asawang complainant, nilalait-lait siya. At bakit nga ba naandoon ang aking asawa? I-play nga natin. At topic yung uhuging vlogger, baka nagtatago sa abroad. Kasama yung disyadong pala. Ikaw, may napakain ka na ba maliban sa kumakain ka ng ha? Ina mo babaeng disyada? Feeling mo naman, diring ka, tanga, disyada ka kung sino-sino umin sa'yo. Kumakain ka ng di ba? At least ako, alam ko nanonood ka ngayon, mo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, babaeng pala. Pok ka, di ba? Dahil hindi mo na maililigtas yung kadisdahan mo, pumatol ka na sa bonjing. Hindi mo na maililigtas yung kapok mo, nag-asawa ka na ng bonjing. Pinasalaw mo na sa bonjing yung pagkakasya mo, kung sino-sino sa'yo. O, nung nagkaanak ka, ipinasalo mo sa bonjing. Alam mo, sa totoo lang, babaeng yung buong lahi mo, pwede ko ipasampal sa mga bata ko. O, sasampalin lang kayo isa-isa sa pagmumuka. Tolongges ang buong lahi mo, ina mo. Kung sino-sinong yung sinubo mo. Nung nabuntis ka, sa dami ng na pumasok sa'yo, ipinasalo mo sa bonjing. Buong lahi mo, pwede ko ipasampal ng isa hanggang sa dumugong uso. O, sampal lang, pasasampal ko yung buong lahi mo. Magmula sa taas hanggang sa baba, pwede kong pakuha isa-isa yan. Pasampal ko lang yung uso niyan hanggang sa dumugo. Paano kung gumawa ako ng troll? At ibisto ko lahat yan. Ipaglalabas ko yung mga lalaking sa'yo. O at least ako pagkain lang at yosi ang pinapasok ko sa bibig ko. Minsan alak. Ikaw, drugs. Di ba? Yosi, alak, pagkain, bulok na asawa mo, inananay mo. Nanay mo, kapahan ng ina mo. Asawa mo, ina mo. Pinang nanay mo, kapahan ng ina mo. Ina mo, asawa mo. Tama ba yon, Senator Raffy? Papaano kung sa'yo sinabi yon sa asawa mo? Anong gagawin mo? Baka nga hindi lang yan. Di ba? Malamang, actually, hindi PNP ang nagsabing dalhin ko yung asawa ko doon, kundi ako lang. Nagpaupo sa kanya. And actually, sabihin ko na lang din na ako yung humingi ng pasensya sa publiko kasi pasensya kayo. Sino ba ho ang hindi iinit ang ulo? Alam niyo yan. Sa loob ng 4 na buwan, sobrang dami hong kabulastugang pinagsasabi niyan sa aking asawa at sa aking pamilya. Malamang, unang beses ng aming pagkikita, sumabog talaga ho ang emotions. Kaso lang, yun lang ang nakita nyo. Hindi nyo kasi nakita yung totoong storya behind that. Kasi Senator Raffy, sa tingin ko, kung kunwari man na si Norman ang nagreklamo sa'yo, for sure tatawagan mo ko. And for sure, kapag nalaman mo kung ano yung pinagsasabi sa asawa ko, for sure, baka ikaw na mismo nagkaso dyan. Kasi ganun ang puso mo eh. Doon ka
sa mga taong tunay na naaapi. Kaya nakaka-disappoint lang na biglaang ganito ang naging statement mo. At sa kabilang banda, nakalimutan o hindi ho alam ni Senator Raffy na ang kapatid niya mismo na si Senator Erwin Tulfo ang nagpabagsak kay Norman Gusgusin 5 years ago, mga kahombre ko. Ayan ho. Ayan, Senator Raffy. Hindi naman yan gagalawan ni Senator Erwin ngayon. Back in the day kasi hindi pa siya senator. Kung mabait na tao si Norman. Do you believe that too? Hindi talaga ako naniniwala. Senator Erwin! Di ba? For sure. May motibo kaya niya yan binanatan. Senator Erwin, I am always at your service kung kinikailangan ng isang influencer na sumampa para mag-testify. I am very willing. Oh, eto ho! Merong Incredible Hulk na sumali sa issue na ito, mga kahombre ko. Kundi si Superman Eloy, mga kahombre ko. Kapag siya ay tumakbong senador ng bansang Pilipinas, kahit Vice President ng Pilipinas, isa siya sa iboboto ko sa darating na eleksyon o halalan dahil siya may puso at may malasakit sa taong bayan. Kayo, gusto nyo rin ba siyang iboto once na tumakbo siya bilang senador o pangalawang pangulo ng ating bansang Pilipinas? Putang ina mo, Eloy. Tang ina mo! One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.